Welcome to my YouTube channel. So, for today's vlog, I'm gonna answer those questions that you all drop on my Facebook account. So, we starts now. Number 1 question from Sarah Jane Cannon. May mga kapatid ka pa po ba? Yes. May kapatid po ako, 8 po kami, madami kami. Next question, musta naman pag-aaral mo? Okay naman po ang pag-aaral ko. Medyo mahirap because pandemic, but still, natututo. Paunti-unti. Next question from Hanelet Belmonte. So, who got your attention now? Who got my attention now? Sino nga ba? So, ang sabi kasi dito who. Pero kaya papangalanan siya who. But hindi ko po siya papangalanan. Kasi kumbaga clue na lang, clue. Yes. Oo, clue na lang. 3 letters. Next. Ready na ba for next relationship? No, I'm not yet ready. Hindi po. Kasi, naniniwala ko that relationship is not about exchanging I love yous, posting and flexing each other in social media. It is responsibility. Yung relationship, hindi lang sabi, jowa na kita. Hindi po yung ganun. Pinag-iisipan po yun, and I believe that true love waits. So, for the next question, is spit or swallow? Oh my gosh, ano yung spit? Kumplema siya. I-spit ko siya. Pag walang nakakita. Pero, pag nasa jeep ka, tapos wala kang maispitan, sinwalo ko po siya. Manamis. One time, puno po kasi nun sa jeep. Pag probinsya kasi punuan sa jeep. So, ayun. Pinagswalo ko po yung plema. Next. Next question from Hanelet again. If ever ba na bumalik yung dating ka-MU, tatanggapin pa ba ulit? For me, no. Kasi, linet go ko na siya. So, pag linet go na, it means tapos na. So, hindi na siya. Kung bumalik man, hindi ko natatanggapin kasi nga, tapos na. Para hindi mo na din pahirapan yung sarili mo. Pag tinapos mo na yung isang bagay, huwag mo nang balikan. Huwag kang marupoksis. So, for the next question, masaya ka ba sa past relationship mo? Bakit? Naging masaya naman po ako nung una kasi pinapasaya ako. Pero nung huli na, hindi. Kasi, hayaan na. So, sorry to say, pero totoo yun. Sa una lang, kanila, papasayahin. Pero, hindi ko naman po siya linalahat. Meron din naman mga taong hanggang sa dulo na yan, walang hanggan. Pero yung iba po. So, for the next question, kung i-compare mo yung last ex mo versus first boyfriend mo, sino mas better? For me, lahat po sila better because ginawa nila lahat ng best nila to make me happy. So, wala pa akong i-compare kasi I believe that we have our own best. We have our own version to maiparamdam sa ating mga minamahal, na mahal natin sila. So, wala po akong i-compare sa kanila. Then, for the next question, kung may kaya kang baguhin about life mo before, na di mo pa rin nababago hanggang ngayon, ano yun? Kung meron mo na akong babaguhin, yun yung gagalitin. Tsaka, maikli ang pasensya. Yun po talaga yung pinaka-ano ko. Parang napaka-rude ko naman. Yung lagi akong galit.
Kaya, yun po yung pinag-aaralan kong mabago sa buhay ko na habaan ko pa yung pasensya ko. Next question. If you are eligible to vote, who would you vote in 2020 election? I mean presidential election, and why? So by the way, sino po ba yung iba pang mga magtatakbo bilang president? Yung alam ko pa lang pong nag-file ng candidacy ay si Leni Robredo tsaka po si Bongbong Marcos. So for me, syempre ang iboboto ko ay si Leni. Kasi unang-una, taga Bicol siya. Syempre, kasama sa priorities niya yung mapaunlad yung Bicol kasi dito siya nanggaling. Yung asawa niya dito nagmula. So, makikita niya yung mga pwede pang baguhin dito sa Bicol, kaya si Leni ang iboboto ko. Si Marcos, okay din naman siya, but hindi pa rin nawawala sa isip ko yung mga namatay na mga walang kalaban-laban at pinatay na walang saysay. Next question. Do we have a free will? Yes, meron po tayong free will. Lahat ng tao may free will. But, we must take the consequences. Next question. Is it possible to live a life and not ever tell a lie? Yes, posible po na mabuhay tayo ng hindi nagsisinungaling. Posible yon, nasa atin yun kung gusto natin hindi magsinungaling or hindi. Or magsisinungaling tayo. But, hindi maiiwasan sa taon magsinungaling because Satan is here in the world. Palibot-libot lang siya, naghahanap ng tao na sisirain. Parang lagi niyang binubulong sa'yo na magsinungaling ka. So, nasa yun kung pakikinggan mo siya or magsasabi ka ng totoo. Next question. Do bad people exist or are they just good people making mistakes? Naniniwala po na lahat ng tao pinanganak ng mabuti. Because pinanganak sila by their love of their parents. Nagiging masama lang yung tao kapag yung surroundings niya masama, and then by their experiences. Kapag naka-experience kasi ng parang hindi good impact sa iyo, parang yun na din yung nagiging masama ka kasi minsan talaga parang yun, yung hindi mo naman intention na maging masama, pero pinaparamdam nila sa yung masama ka, kaya ayun, pinanindigan mo na lang, which is wrong. Kahit anong mangyari, wag po tayo magiging evil sa ating mga kapwa. Next question. Is death a new beginning? No. Kapag patay na, tapos na. Wala nang panibagong simula. But, pwede rin magbagong simula. Kasi, there's a heaven and hell. Magsisimula ka doon. Kung sa heaven ka mapunta, magsisimula ka na magpuri kay God. But, pag sa hell ka mapunta, magsisimula kang mag-suffer. So, ang sagot dito is death a new beginning? Half-half. Pag dito sa world, is death tapos na. Pero pag sa heaven and hell, mag-start ka. Starts na mag-joy or starts na mag-suffer. So, ayun. Next question. What advice would you give to your 8-year-old self? 8-year-old. Anong edad ko? Ano kaya? 8-year-old. Ang mapapayo ko lang nun, kung
makakausap ko yung dating 8-year-old self, sabihin ko, maging mabait ka. Huwag kang mga-away. Huwag kang manununtok. So, ayun. Next question. Kamusta ang buhay vlogger? What I mean, ano ang part na nagmo-motivate sa'yo para mag-vlog? Actually, kakastart ko pa lang po. So, yung nag-motivate sa akin is yung mga nagsusubscribe. Sila yung nagmo-motivate sa akin kasi kapag nag-subscribe ka sa isang channel, it means may aasahan ka. So, yun yung nagmo-motivate sa akin. Kaya sa mga nag-subscribe dyan, thank you. Naging motivation ko din kayo. So, next question. What was the most difficult goodbye in your life? For me, the difficult goodbye is yung i-let go mo yung tao na may feelings ka. So, yun yung pinaka-difficult. Yung kahit hindi naman, yung kahit ayaw mo pero kailangan, yun yung masakit na goodbye. Next question. What do you struggle with the most? Ang pinag-struggle ko, pag-aaral, sarili ko. Maraming mali sa sarili ko, pero humihingi ako ng guidance ni Lord na itama yung mga pagkakamali ko. So, for the next question, what was the last time you cried? What was the last time you cried? Kagabi po. Kasi, kagabi, honestly, pakiramdam ko po, napaglaruan yung feelings ko. Iiyak na yan. Hindi ko naman intention na umiyak. Nasaktan lang po kasi ako kaya umiyak. So, next question. Baka umiyak ako dito. Next question. Sino yung best na naging ex mo para sa iyo? Wala. Lahat naman sila best. Basta usapan ex, ayaw pag-usapan char. Pero lahat sila talaga naging best. So, next question. Bakit tayo sinasanay ng isang tao sa kanya tapos iiwan din pala tayo in the end? Ang tanong, ba't ka kasi nagpapasanay? O, char. Ang masabi ko, huwag kang magpasanay sa tao. Huwag mong idepende yung kaligayahan mo sa kanila. Be yourself. Next question. If you were given a chance to talk to someone from the other life, who would it be and what will you tell to him or her? Kung may makakausap man ako in another life, si Papa yun. Kasi, hindi ko siya nakasama. So, kung kakausapin ko siya, sabihin ko sa kanya, bakit mo ko iniwan ng maaga? Sabihin ko din sa kanya, kung makakausap ko siya, sabihin ko sa kanya, dapat hindi na muna siya namatay. Dapat hindi na muna siya namatay para may kasama. Para buo pa kami. And then, para din maranasan ko din yung lumaking may tatay. So, ayun. Si Papa po yun gusto kong kausapin. Hindi ko na pahahabain yung tanong na to kasi yung sagot na to kasi baka umiyak na talaga. So, for the next question, what was the greatest thing that has happened to you? Yung pinaka-greatest thing sa akin na nangyari is yung na-break through ko lahat. Yun yung in-accept ko si Jesus as my Savior, as my healer, as my everything. Yun yung pinaka-greatest thing. Yun talaga yung pinaka-greatest thing na nangyari sa akin. Araw-araw, kapag naalala ko yun, parang ang sarap sa pakiramdam.
So, for the next question, what solution do you think is the best to resolve the problem of our society? Para sa akin, ang pinaka magandang solusyon para ma-resolve ang ating problema sa ating society is surrender. Woo! Kanino? Kay God. Because God is the answer, the way, the truth, and the life. So, yun yung masasabi ko. Pag sinurrender mo lahat ng alalahanin mo, or maybe ditong Pilipinas, isurrender natin sa Kanya, God, in the right time, God will make it happen. So, for the next question, what characteristic or attitude does a next president should possess? Para sa akin, first, yung takot sa Lord. Kasi kapag takot ka sa Lord, takot kang mag-corrupt. Oo, totoo po yun. Pag takot ka sa Lord, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi naaayon or masama. Takot kang mag-corrupt kasi takot ka kay Lord. Kaya ang dapat unang i-possess or maging characteristic ng magiging president ay yung takot kay Lord. So, for the next question, what was the biggest decision you have ever made in life? Or what was the consequences of your decision? Ay, grabe! So, for me, yung biggest decision ko is to remain silent. Sa pagiging tahimik ko, tinuturuan ako nito maging duwag. So, parang, ako din naman yung nagpahirap ng sarili ko. Dapat pala hindi ako naging remain silent para do what is right. Hindi mo kailangan manahimik kung tama yung ginagawa. So, ayun, yung pinakamalaking decision ko and yung consequences nito ay naging duwag ako. Next question. There's a lot of vlogger nowadays, including so known vlogger, and they're doing massive ways and stuffs for their vlogs for them to be known. They evenly have their own differences. Question, what's the thing for you to stand out of the rest? Oo nga, marami nang nag-start sa sa YouTube world. So for me, sana ko stand out. Ang para sa akin, kailangan mo lang maging totoo. Kasi kapag totoo ka, parang tubig lang yan. It goes on. So, ang masabi ko dito sa question ni Abby Prima, there's a lot of vlogger nowadays, including so known vlogger, and they're doing massive ways and stuffs for their vlogs for them to be known. They evenly have their own differences. Questions, the rest. Yun po, yung question niya, what is the thing for you to stand out the rest? Magiging totoo po ako dito. Yung totoong ako, para it goes on. So, ayun, sana po ma-point out mo and yung gusto kong ma-point out po sa iyo. Next question, if there's one thing you did in the past that consider as mistake, then what it is? What things you consider as life lesson for you? Past na naman. If one thing you did in the past that consider a mistake, yun yung last. Kalaswaan. Yun po yung para sa akin. Asay, pagkabataan ka po kasi madami kang ine-explore. So, isa po yun sa mga ine-explore ko. And then, para sa akin, ang lesson ko doon ay, parang think before you do. Kailangan pag-isipan yung mga bagay, hindi yung, napanood ko, dapat pala gawin ko nga din. Huwag ganun. Pag-isipan, para hindi ka magkamali. So, ayan. Next question. How can you explain the challenges and trials that we encounter in life?
Do you think it has a good outcome to us? Yes, meron po. Dahil sinasabi sa Bible, ang bawat pagsubok ay ang siyang nagpapatatag ng ating pananampalataya. So, yung mga trials na yun, kumbaga, ano lang yun, testing kung hanggang saan yung kaya nating gawin or hanggang saan yung kaya nating i-overcome. And I believe that hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kaya kung ano man ang pagsubok na iyong pinagdadanas ngayon, surrender mo sa Diyos and siya na ang bahalang mag-ayos nito. Basta meron kang faith. So, next question. As Christians, I know that we have a lot of attributes to consider for betterment. My question is, what do you think is the most cruel manners or attitude we should never provoke to pursue in doing? Then why? Explain. Para sa akin yun yung yung basta-basta na lang magdedesisyon. Bago tayo magdesisyon, dapat i-open up muna natin sa mga mas nakakatanda sa atin or sa ating mga leaders, pastors, para hindi po tayo magkamali. And para, kumbaga may idea tayo. And, kasi, tutulungan tayo nila. So, yan yung masasabi ko na kailangan yung cruel manners is wag tayo magdedesisyon nang tayo lang yung nag-iisip. So, for the next question, saan na yun? For the next question, where are you? Ito, for the next question. Is there something wrong to love the person you truly love? Which is more important, love or career? Explain. Para sa akin, career. Importante yung career. Saka na yung love, kasi yung love, kaya naman yan maghintay. So, para sa akin, career, kasi naghirap yung mga magulang natin para mapaaral lang tayo, para tayo magkaroon ng magandang buhay. Kaya, para sa akin, uunahin ko yung career, yung trabaho, yung dream job. Kasi yung love, nandyan lang yan. Naghihintay lang yan ng tamang panahon, at sa tamang panahon, ibibigay din yan sa atin. So, para sa akin, unahin ang career. Lalo na tayong mga kabataan, unahin natin yung career before love. But, kung kaya niyo pagsabayin, edi pagsabayin niyo. Basta ako, career muna ang uunahin ko. So, ayun. Next question. Is first impression to one person's really matters? Give me example for clarity and satisfied answer. First impression. Para sa akin, hindi naman yun mahalaga. Kasi minsan yung mga first impression natin mali. Kaya, ilang sungit naman yan, pero yung totoong bait-bait pala. So, para sa akin, hindi siya, it doesn't really matter because minsan yung mga first impression natin sa tao mali. So, kilalanin talaga natin kung sino yung tunay na sila. So, ayun. Ay, nako. Pakiramdam ko, subabak na ako sa Miss Universe sa mga tanong nyo. So, ayun. Nasagot ko na po. Hope na nasatisfied ko po kayo sa aking mga sagot. And then, kung kulang po, sorry kung hindi ko nasatisfied yung ibang question, but I did my best para masagot po ito ng maayos. So, thank you for watching and for dropping questions on my Facebook account. And thank you. And just click like, share, and subscribe. Thank you. So, kita po tayo ulit sa next vlog ko. Bye-bye!